Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Sabihin mo, Energy. Ganon. Mukhang guluhin, baka bilhin kita dyan, ha? No. You cannot buy me. But you can make your offer. Wow. You Okay, can... bago tayo tumanggap na, ay, may caller tayo. Unahin na natin yung yung bati natin. Sige. No. Si Mami Marina. Marina. Ang ganda ng pangalan, Marina. Ng Makati. Hello po. Hello po, good evening po. Magandang gabi, Ate Marina. Magandang gabi, Papa Jackson. Mag-hello din po kayo sa akin. Ako po si Papa, hello Kuya. Papa Mike. Mike. Hello, good evening po. Ako po si Kuya Chico, Ate Marina, ha? Chico, opo. Oo. At kayo po ay 52 years old, tama? Opo. Pero parang, ba't gano'n? Wala sa boses, no? Ewan ko. Wala sa boses. Para kayong ano lang. Para kayong teenager. Salamat. Diba? Ang cute ng boses ninyo. Parang teenager. No, si ate. At ang ganda na pangalan nyo, Marina. Ang lakas maka-refreshing, no? Parang pagka ngayong summer, mainit. No? Tawagin si Marina. Diba parang ma-refresh ka. No, Marina. Bakit po Marina? Saan po nakuha yung Marina? Ang mother ko po kasi Marcelina. Okay. Marina. Pakidikit po yung labi niyo sa phone. Marcelina. Ang mother ko po kasi Marcelina, kaya Marina. Kaya Marina, no? Tama. O nga, bibihira na siguro yung ganyan yung pangalan ngayon, no? Marina. Anyway, kumusta naman po ikaw, Ate Marina? Sa ngayon okay naman po ako, kaya lang. Pakilapit mo yung telepono Sa ngayon po okay naman po ako, kaya lang medyo may problema lang po tungkol sa anak ko. Ilan na po ba ang anak ninyo? Isa lang. Isa lang, ilang taon? 19 years old na ngayon. Oh, Nung so teenage. 15. Mami, naka-loudspeaker ka ba? Ay, hindi. Pwede bang idakit niyo po sa labi? Hello? Tapos Yeah. kulungin niyo po ng kamay? Hello? Yan, ganyan po, i-maintain mo ha? na po, Yan, para tuloy-tuloy tayo, ha? Yan si Ate Marina. 19 years old ang anak mo, ate. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Okay. Asan po ang tatay ng anak Single niyo? parents po ako. Okay. Sige. Bakit po? Anong meron sa anak ninyong 19 years old? Kasi lumaki po siya kasi sa kapatid ko ngayon. Ngayon nandito na ako sa Pilipinas. Bali, nag-work din ako pero hindi ako kasama niya. Mami, wait lang ha. Baka pa pwede pong lakasan niyo po yung totoo. Hello? Ay, Opo, pahina po kasi ng pahina. hindi ko po kasi So, Hello? Opo, yan, yung kanina lang po. Hello? Yan, ganyan po ha. Okay po. Saan kayong bansa galing po? Galing po ako sa New York, sa Washington DC. Naglipat na pala ng lugar yan. Sa Washington DC po sa USA. Washington. Ano po work niyo doon? Cook po ako ng isang prinsesa. Uy, May prinsesa doon? Hindi, galing kasi ako ng dinala po ako doon. Doon Ay. kasi nag-stay yung boss ko. Yung prinsesa, taga Middle Taga doon East. din. hindi, pero ba't po siya prinsesa? Saan? May prinsesa sa US? Hindi, bali kasi nagtrabaho ako bali sa doon po, Saudi po kasi ako. Yan. Okay. Talaga ba? Tapos, dinala niya Galing. ako dun sa... Nag-stay na siya ng Washington DC. Oh. Sinama niya ako. Ano kayang feeling? Alam mo yan yung Ate Marina, yan yung tanong ko. No? Anong kayang feeling? Parang, how does it feel like living with a, royal blood? With a royal family, ganyan. Ano kayang yung buhay sa palasyo? Ano tawag palasyo, di ba? Kasi may friend din ako na nurse naman siya sa royal family naman din sa Dubai. Talaga? Oo. Siya ngayon may-ari nung massage na pinuntahan ko nung Nakakatakot po ba? Hindi naman po. Mabait naman sila. Dukada naman kasi sila eh. Tsaka Hindi ba? kung i-trade ka nila para tao talaga, hindi gaya ng mga ibang mga hindi mga educated. Pero di ba ako yung iniisip ko, ano ba yung may mga kakaiba ba sa buhay nila? Halimbawa, pag darating ba sila may totoroto tapos biglang ba't yung Wala tinatawanan? naman. Legit tong tanong. Wala naman. Legit Basta yung kasi tanong ko.
Hindi, pag po lumalabas kasi sila, may mga naka-rate po na mga pulis, parang pulis kung tawagin, ganon. Modern na. May mga escorts. Mga ganon, oo. Yung escort na ang lalaki ng mga hakbang. O, mga, Tapos, nakaradyo, no? pag sumasakay kami ng Clear the area. Hello? Hello po. Pag sumasakay po kami ng airplane yun, may mga bantay po siya. Okay. Kahit saan po kami pumunta, may mga escort po. Oo, yung ganyan. So gumagaya na lang yung ano, no? Wala nang tumutoroto, tapos... Wala diba? naman, wala. Andyan ang prinsesa! Ilabas ang karwahe. Ganun. Wala pong ganon. Wala naman, wala. Kumbaga, Normal lang naman din sila pag pumupunta kami ng mall. hindi na Okay. ceremonial yung ano. Wala nang ganong arte-arte. Wala. Wala na. Oo, kahit mga special occasion, for example, birthday or ano bang... Kasi dati pag feeling ko prinsesa ka, dapat araw-araw ka nakatiara, Ganyan, oo, corona, oo, may may- scepter ka. Oo, or may ginagawa kang kung ano mang tradisyon na... Di ba na ang pasulat mo laging feather ng turkey. Hindi, Oh, kasi yeah. normal lang naman po kasi pag nandun kami sa US. Pero pag nasa Saudi, ganun po. Diba? Talaga. Sayang. Ang galing naman. Dugong bughaw. Ang sarap Oo, pakinggan. di ba? Dugong bughaw. Pag kumakain mo ba sila, may taga-subo, may taga-nguya para sa Ay, kanila. hindi naman. Parang ang pangit may taganguya. Di pag pag durog nilalabas. Parang kung ako yun, di ba? Ma'am, ito na po. Ma'am, your highness, here's your food. Ang galing. Tapos Oo. no, kakainin mo, no? Basta po kung ano lang, ako lang po yung kusang magagawa ng personal na magluluto ng pagkain Ang niya. galing. Eh di, Tapos, malamang magaling kayo magluto kasi hindi naman pwedeng masabi-sabi lang na ano para magluto ka sa mga dugong bughaw, di ba? Yung lamesa po ba nila, yung dining table nila, mahaba? Meron po pang pagbisita, pang bisita. Di ba yun- Mahaba po talaga. Yung nakikita natin sa mga palabas. Mahaba po talaga yung pagbisita. Yung kapag nasa kabisera kayo, hindi kayo magkakarinigan. O, kailangan mag-tricycle ka para puntahan Oo. yung ano, di ba? Di ba yung ganun kahaba? Mag-tricycle ka pa. Para ano Sa yung Saudi feeling? po yun. Ganon. Talaga po? O, di ba? O, meron ganun. Alam ko meron pa rin ganun eh. Talaga? Sa palasyo. Yung ang dami-daming upuan. Sa palasyo. Tsaka separate ang lalaki sa babae. Oo, may gender separation kasi talaga Ang sa Saudi. galing. Ang galing naman po na nakasubok kayo ng ganyang buhay. Alam mo, natutuwa ako, Miss Marina, kasi ang daming mga royal blood kay Chico sa Middle East, dito sa Asia, di ba? Na ang kanilang yung mga aid nila, yung mga ay Pinoy. Pinoy, mas gusto Sabi nilang po kasi Pinoy. nila, sir, Gusto talaga nila. ang mga Pilipino daw kasi malilinis Totoo naman. kesa sa ibang mga Ay, totoo po yan. Meron ka tayong kasabihan dito, di ba? Di baling walang bigas basta may feminine wash. Yeah. Sobrang linis natin. Di ba? Importante kasing malinis. Sobrang yun. linis. Kasi hindi ka man makakain ng bigas. Tama At na, least- brother. Anong problema ni Miss Marina? At least malinis. Yun lang naman yung gusto kong ituloy. Hello? Yan. Sige po. Ayan, balik na tayo, Ate Marina, sa anak ninyo. So, hindi lumaki sa inyo, lumaki sa kapatid mo. Opo, lumaki po sa kapatid ko, pero ngayon po kay pera, kaya lang, naman din kami, nagmi-meet din kami. Noong 2014 lang ako dumating dito sa Pilipinas. Tapos nagstay ka na. Tapos nag-stay na ako, nandito naman ako sa Ambassador nagtatrabaho. Okay. Ambassador po Social, dito ha? sa Ba't Pilipinas. ganyan po yung mga nyo, connection nyo sa buhay, no? Ang galing, no? Nakakatuwa. Recommended lang po kasi ako. Okay, oh. Well, you must be good in what you do kasi, di ba? Para i-recommend ka. So, okay. So, ano po ang problema Ang problema ngayon? ko po kasi itong anak ko, malayo ang loob sa akin. Oh, yung usual problema ng isang nanay na nangingibang bayan, no? Tapos ang lahi. Tapos nagkaka-girlfriend siya. Mm. Bali, hindi niya pinapaalam sa akin. Ang kapatid ko ang nakakaalam sa lahat. Actually, plano na naman po namin sabihin sa inyo na... Hindi ko yung Ay, hindi ba? girlfriend. sorry. Lalong nagulat si Ate. Hindi po. So, ang nagkakwento lang siya yung kapatid. Hindi po. Alam ko naman po na may girlfriend siya. Ang gusto ko lang na malaman, yung pag dumarating ako sa bahay, ipakita niya sa akin yung girlfriend. Pag wala kasi ako sa bahay, Tsaka... pinapapunta doon ng girlfriend. Tapos, ngayon ang anak ko, malayo ang loob sa akin dahil parang pag sinasabihan ko yung anak ko na wag muna yan kasi pag-graduate na siya tong taon na to,
gustong pasukan pag graduate na po siya. Sabi ko, tapusin mo muna ang pag-aaral mo, saka ka mag-grad, saka mo pasukan ng mga ganyang bagay. Kasi kung sakali na pagsabayin niya yung ganyan, hindi siya makakatas. Tapos lagi na pumupunta yung babae sa bahay. Pinapapasok pa ng kapatid ko sa kwarto ng anak ko. Kaya doon po kami nag-aaway ng kapatid ko. Ngayon balang lumalabas na masama akong Kontrabida ka. kinasama ko. Oo. Ganun yung lumalabas. Eh, Okay. ang gusto ko pong mangyari sana, kampihan naman ako ng kapatid ko. Kaso, parang dumarating na masama ako kasi sinasabi ng kapatid ko na walang ginagawang masama yung anak ko sa loob ng kwarto. Eh, Baka hindi naman po wala. po sabi na Tutupi walang lang sila. ginagawa, mag-girlfriend po yun eh. Kasi po Baka yung pinsan ko din ganyan nagkulong sa kwarto pa nag-arithmetic lang eh. Oh, 'di ba? Ako po, yung pinsan ko din, doon sila sa kwarto nung sinilip ko, nagbubunot naman sila. Nang? Yung sahig. Nilagyan ng floor wax yun, 'di ba? Kikinis yun. Hoy! Tapos yung Ang gusto ko, hindi ko nga po alam kung Papa Jackson kung anong gusto kong gawin. Kung tisin ko ba yung anak ko. Kasi hindi po siya nagte-text sa akin. Hindi man lang marunong mga musta sa akin. Kasi malayo kami, long distance din kami dito sa Manila. Nasa Valenzuela siya, nandito ako sa Makati. Sa Shangri-La po ako, nandito ako sa Shangri-La. Dati kasi pag wala siyang pasok, nandito siya sa akin. Ngayon ayaw niya na. Kaya gusto ko po sana tanong ko kung titisin ko po ba siya o nawag ko muna siyang kausapin o pabayaan ko na lang sa gusto niyang mangyari. Oo. Kasi nasasaktan ako, Papa Jackson, sa mga ginagawa ng anak ko sa akin eh. Parang binabaliwala niya ako, hindi marunong mga musta o ganyan. Hindi naman mali yung pangaral ko sa kanya. Yun po ang gusto kong matanong sa inyo, kung ano po ba ang dapat kong gawin. Nahihirapan ako, Papa Jackson eh. Halos lahat-lahat talaga ginagawa ko eh. Lahat ng hilingin niya, binibigay ko. Kagaya nga po itong nag-birthday siya. Tinanong ko po dito sa Makati Circuit. Circuit po, circuit. Circuit, sa Makati Circuit po. Tapos, wala po ako matanggap na hindi marunong magpasalamat o ano man. Tapos parang mas malambing pa siya sa anak ko. Pinapakita niya na mas mahal na yung kapatid ko kaysa sa akin. Ilan taon na po yung anak niya, mami? 19 years 19 old. daw. 19, dumating ka to 2014, no? Hindi, muuwi naman po ako every ng Hindi po, nag-stay ka ng Pilipinas 2014. Dito po. Oh, pero hindi pa rin ka nagkasama, di ba? Nagsasama po kami kasi minsan nagpupunta siya Hindi dito pa rin, kumbaga, hindi pa rin sa'yo ang full custody. Ay, hindi kasi po may pasok po. Hindi, okay lang po, hindi mo kailangan ipaliwanag, pero hindi pa rin sa'yo ang full custody. Opo. Alright. Alam mo, ito yung, mami, ganito, Kuya Chico, ito ay jealousy. Oh. Di ba sabi ko nga, ito yung usual problema ng OFWs. magulang na nag-OFW sa mga anak. Ganito po yan, Mami Marina, so totoo lang po, kasi nararamdaman ko yung litanya na sinasabi niya na hindi ka man lang kampihan ng kapatid mo. You have to remember one thing, we are not telling you na it's your fault na pinili mo lumaki at maghanap buhay. But kaya nang sabi ni Kuya Chico, there's a price, di ba? Certain price you have to pay for decisions that you've made. Hindi naman sinasabi natin na mali ka o tama ka. But then again, meron kasing effect po yung desisyon na ginawa ninyo. Alam na natin, Mami, no? In the right frame of mind, maliwanag naman na ginawa mo ito para sa kinabukasan niya. Tama? Tama po. Okay. But in exchange of that, Mami, yung relasyon ninyo, di ba, ay may pumalit yung kapatid mo. Well, it's not so bad at all kasi kapatid mo. Tama po ba? The problem here, Mami, kasi 2014, umuwi ka ng Pilipinas, di ba, after being away, you were not that visible sa buhay niya eh. Ang naging connection niyo, allowance marahil, di ba? Yan, kung kailan papadala, di ba? At yung pagmolde sa ugali niya, hindi ikaw ang tumoka eh, yung kapatid mo. Huwag ka magtataka if he listens, di ba, dun sa kapatid mo more than he listens to you. Kasi wait lang, Mami, almost all his life, doon siya nakikinig eh.
Di ba? Ang naging basihan niya ng katanggap-tanggap, hindi katanggap-tanggap, ang naging basihan niya ng tama, naging basihan niya ng mali, di ba? Ang definisyon ng delikadesa ay nanggaling sa kapatid mo. So mahirap pong baliin yon. Galing po sa kapatid mo yun eh. That's the price that you have to pay. We're not saying na tama o mali. We're just telling you ano nangyari. Ganda po yan, mami, ano? Ang sinasabi mo kanina sa amin, hindi man lang, alam mo yan, yung hindi man lang makinig sa iyo, inuuna pa makinig sa kapatid mo. May selos kay Chico eh. Selos nga po kasi. Nagkaselos eh. Oo. Mami, ano, ganito kasi yan, mami, ano, ang payo ko sa'yo, you know, I think it's a little bit late kasi 4 years ago pa, no? Dapat, mami, pagdating mo ng Pilipinas, bago ka nag-impose ng kahit ano, kung ano-anong gusto mo na gawin niya, kasi nanay ka naman, karapatan mo ito. Pero dapat bago ka nag-impose, di ba, binuo mo yung relasyon. Correct. Dapat yun, mami. Hindi ka, alam mo, mami, yung anak mo, nagre-react lang siya kung paano siya napalaki. At nagpalaki sa niya kapatid mo eh. Nagre-react lang siya doon, mami. Yung upbringing niya eh. Train siya doon sa ganong klaseng dynamics o ganong atmosphere, ganong environment. Nagre-react lang siya kung paano siya napalaki. So mahirap baguhin yun. Before you can give orders, di ba, sa kanya, ang kailangan mong gawin, buuin yung relasyon. Now, dahil hindi pa kaya, wala pa yung relasyon, hindi pa ganong kalalim, kasi nga lumayo ka, dadaan ka talaga sa kapatid mo eh. So it's not wise na merong inkontrahan. You have to trust your sister, diba, that she knows the best, at least temporarily, for your son. Kailangan maniwala ka. Kasi mami, nung wala ka sa Pilipinas, sino ba ang nakakaalam who's diba, what's the best for him? Di ba yung kapatid mo? Pinagkatiwala mo yan eh. Ngayon na nandito ka, mami, hindi ibig sabihin na you know better than your sister na. It doesn't work that way. Siya ang nagpalaki dyan eh. Kaya lang, Papa Jackson, ganito Sige, po pwede pong pakidikit po sa labi po. kasi po, ganito po, Papa Jackson eh. Minsan po kasi ang ayaw ko lang, naniniwala po ako sa ganun, malaking iya siya, Opo. yung kumbaga, tama po kayo doon sa ganun, sinabi nyo, wala po ako masabi doon. Kaya lang po, Papa Jackson, ang sa akin lang po kasi, tinatago po kumbaga, pag tinatanong ko yung kapatid ko, tinatago niya, kinakampihan niya yung anak ko, Mami, hindi mo tinatago pwedeng niya sa akin tanggalin ng yan. katotohanan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Normal sa kanila yan. Ganito mami, yung anak mo, lumaki sa sister mo. Tama? Alright. Pag pinapili, sino kakampi niya? Sino pipiliin niya? Yung kapatid mo. Kasi siya nagpalaki. So it's not wise, mami, di ba, that you project that you know better. Alam mo, ikaw nanay niyan. That can never change. And we recognize na malamang kaya Chico nadudurog yung puso mo dahil, di ba, dahil yung alam mo yun, yung nakakadurog sa puso na mas kinakampihan niya o nakikinig siya sa sister mo, nakakadurog sa puso na magulang yan eh. Di ba? But you have to remember, mami, for ilang taon ba siya? Ilang taon kayo magkahiwalay? 14 years, no? Hindi po 14 kasi umuwi naman po ako Mami, umuwi ka pero hindi kayo magkasama buong buhay. Iba ngayon yun. lang po kami nag-stay na matagal. Oh, pero iba pa rin yung pag-upbringing, hindi ikaw yun eh. Tama You have po. to remember that. Ilang taon po yun? Balit ngayon na lang po kasi pag Di ilang taon po na kapatid mo nakatoka? Balit 3 years old lang siya. Exactly. Tapos umuwi ako ng bali 2 years. So umuwi ka, teenager na siya. Oh. Ng 7 years old naman ako nag-stay sa kanya. Mami, imagine mo, sa lahat ng umaga at gabi, di ba, the one who tucked him in, di ba, sa bed niya, woke him up sa kama niya, nag-prepare ng almusal niya, nangaral sa kanya, nanermon, nag-antay, pag late siyang umuwi, nag-alala, pag gabi na at umuulan, di pa dumarating, hindi ikaw yun. Yung kapatid mo, if they have a special bond, huwag kang magtaka. You are supposed to feel good for them. Kasi kung ibinilin mo yung anak mo sa kapatid mo at nagkaroon sila ng relasyon na ganyan, di ba yung special relationship, di ba kahit magtita lang naman talaga sila, magpasalamat ka kasi job well done. Kaysa hindi sila naging close. Ibig sabihin, sa lahat ng panahong wala ka, yung anak mo naalagaan. Because believe it or not, kahit ikaw ang magulang, pag may ginawang kalokohan ang anak mo, konsentidor ka rin naman eh. Kukonsintihin mo yan.
At exactly, ayan ang ginawa ng kapatid mo. So wag mo silang sawayin kung magkakampihan sila. Normal yun. You cannot just come, I'm not saying mami na wala kang karapatan. Of course you have all the right, you're the mom. But you want relationship eh. At a relasyon, you cannot impose that to anybody. Hindi mo pa pwede. Ako nanay mo, you have to like me better than your tita kasi Correct. ako. Mami, hindi eh. You have to train your son to like you better than or at least tantamount to the love na binibigay niya sa tita niya. At hindi mangyayari yan by imposing rules just because dumating ka and you think you know better sa pagpapalaki, siya nagpalaki. Nasa kanya yung ano ngayon, yung sukatan kung anong katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa mata ng anak mo. And you have to respect that relationship. Tama po. Di ba kasi nangyayari kay Chico ganito? Ako yung nanay eh. Dapat ito yung rule. Oo, ikaw yung nanay. Pero sino ba nag-observe sa bata nung lumalaki siya? Hindi ikaw ba? Papa Jackson, kasi ang gusto ko lang Pakilakas po. Please, parang awa niyo na po. Ang gusto ko lang po sana, Oh. yung bang sa ngayon na naman din, na pag-ngaralan din niya yung anak ko, alang-alang din sa akin. Kung ano man sana yung gusto ko, sana, ganun din sana yung ipakita niya. Yan, sa ang akin. susi Yan po dyan, ang mami. gusto Ang ko. susi dyan, maging magkasundo kayo magkapatid. Yan ang susi dyan. Kaya na nga pong ginagawa ko eh. Ang gusto ko nga, sabi ko sa kapatid Oh. ko, ate, kung ano man sana, kung ano yung gusto ko, sana, ipakita mo rin dun sa anak Mami, it will ko. take time. It will take time. Huwag mong pilitin ka agad. Medyo Ate Marina, medyo sa bagay na medyo mahihirapan ka talaga. It will take Oo. time. It will take time. Mahihirapan ka na. Dapat, ito yung gusto ko. So dapat ikaw, bilang kapatid ko at ikaw yung nagpalaki sa anak ko, dapat sundin mo rin. Kasi, di ba nga po, kung babalikan natin yung pinag-usapan, yung sinabi sa'yo ni Papa Jackson, yung Tama kultura nga po, na na-build Papa. nila, hindi, pwede to kasi madali lang to, Ate Marina, kung ikaw talaga yung, yung nagpalaki sa kanya, yung nag-alaga sa kanya, to impose on something na gusto mo, madali na lang yan. Kasi it's on how you, tawag dito? Upbringing. Oo, kung paano pinalaki yung anak mo. Kaya lang, sila, yung kapatid mo at yung anak mo, nakabuo na sila ng sarili nilang kultura, kung paano yung mga galawan nila sa buhay. And siguro ako gusto ko ganito, Ate Marina, gusto kong simulan sa ganito yung problema mo. Kung magre-rewind tayo, pinaubaya mo to sa kapatid mo. Kasi may tiwala ka sa kapatid mo, di ba? May tiwala ka na yung anak mo ay nasa mabuting kamay, nasa mabuting pag-aalaga doon sa kapatid mo. So, now, kung ano man yung desisyon niya, or kung ano man yung ginagawa niya, kung ano man yung pagtitiwalang binibigay niya doon sa anak niyo, sana I-honor mo. kayo din yung sumunod doon muna, 'di ba? Sundin yung kung yung kapatid niyo nga may tiwala sa anak mo, sana ikaw bilang nanay may tiwala ka rin sa anak mo, ate. Kasi mahirap talaga 'yan. Kami naman po naiintindihan namin, no? Naiintindihan namin yung concern mo kasi ikaw nga naman talaga yung nanay, no? Dapat nga ikaw talaga yung nasusunod. Kaya lang hindi po kasi siya akma doon sa sitwasyong meron kayo eh. Kung si Papa Jackson sinasuggest na build a good relationship with your sister, which sabi mo naman Ganun nga po ang okay naman. ginagawa ko eh. Ako, ate, I would like to suggest you build your relationship sa anak mo. Kasi you do not expect na ang anak mo kung pangit man siya pakinggan, you cannot expect na siya yung mag-a-adjust para maging okay yung relasyon ninyo. Dahil you have to remember nung umuwi ka, kahit sabi mo nung bata pa siya o nag-stay ka, merong certain awkwardness May Hindi awkwardness naman po siya, dahil Papa Jack, hindi naman po siya dati ganun eh. Ngayon na lang po siyang lately nagkaganon eh. Dati naman po hindi siya ganun eh. kasi tumanda na po siya, di ba? Yung mga bata naman, yung mga paniniwalaan niya, yung mga pinapanindigan niyan sa buhay, nagbabago naman yan as you age, hindi ba? So, ang sistema nyo naman, hindi naman talaga kayo nagsama ng ngayon na nga lang kamo eh. At hindi pa nga eh. Umuwi ka ng Pilipinas. Nasa Pilipinas ka lang. pero hindi pa rin ikaw yung nakatake charge. so, 'di ba? Syempre marami ng factor yung mga nakakasama ng anak mo, ganyan. Pero I don't think, Ate Marina, I don't think masamang tao yung anak mo. Naniniwala ka bang masamang tao yung anak mo? Kasi para po kasi nga dating parang napakasalbahe ng anak mo eh. Yun yung dating sa akin ngayon. Pero I think hindi naman. Ang ano mo lang, nagtatampo ka lang
Hello? Yan, nagtatampo ka lang kasi may mga bagay kang gusto na hindi nasusunod. Yan, nag-impose ka. Oo, pero it doesn't mean na salbahe yung anak mo. Yung nakakatampo yan yung hindi man lang mag-thank you, 'di ba? Kasi nag-effort ka na nga. This is your way of saying, oh anak, 'di ba? Sana maging close na tayo. Naiinggit po Pero kasi ako sa it mga nakikita ko. ayun lang. Walang marunong siyang Ganito na lang siguro, Ate Marina, no? Ikaw naman din yung nahihirapan. Ikaw naman din tong nahihirapan. So, wag mo nang i-expect na si anak mo pa yung mag-a-adjust, no? Para ma-build mo yung relationship. Ang relationship ay binibuild talaga yan, eh. Hindi yan ini-impose. Tama nga si Papa Jackson. Hindi pwedeng, nanay mo ko, anak kita, eto tayo. Pwede mong gawin yan. It's possible, pero hindi maganda, di ba? Ang relasyon ay natural kusang nabubuo yan sa samahan na meron kayo. So, siguro bukod doon sa pag-maintain o pag-build ng magandang relasyon doon sa kapatid mo, kasi siya talaga yung susi, eh. Siya yung para makapag-impose ka ng mga bagay, dadaan ka sa kapatid mo. Tama. 'Di ba, para sa anak mo maluwag sa loob niya na mapapaliwanag ng kapatid mo. Kaya lang po kasi ang nangyayari, yung kapatid mo, no? Hindi ka kampi. Oo, yung kapatid mo, meron siyang tiwala naman doon sa anak mo, ate. Meron siyang tiwala sa anak mo na hindi siya gumagawa ng masama. So baka naman pwedeng ikaw bilang nanay, simulan mo ding pagtiwalaan siya, at kung maramdaman naman niya yan, baka naman mag-loosen up, no, yung relasyon niya sa iyo, no, at kasi lalong lalong humihirap kapag nalalaman niya, ay nako, yung nanay ko kontrabida naman to. Di ba? Wala naman to. Nga po lumalabas sa Tapos ito Ate Marina, no, kasi tapos po ang nangyayari nito, nagtatago sila. Paano pong hindi magtatago? Pag nalaman nyo, hindi ka naman. Pag nalaman mo, sabihin mo no. Pag nalaman mo, kukontra ka. So, bilang si kapatid mo, may tiwala naman sa anak mo, edi haya, 'di ba? Tatago na lang niya. Ayoko po kasing magaya siya sa mga pinsan niya na dumating po yung mga bata. Ay, lakas po. Ayoko po kasi magaya doon sa dalawang anak ng kapatid ko na dalawang lalaki na maagang Mami, Yes, unfair naman yan. Na ganyan ka mag-isip. At That's saka, unfair. Kanina Ate Marina, yung sinasabi mo, no, yung doon naintindihan ko yung part na yun, di ba? Nag-aaral ka mo, no? Nag-aaral, tapos sabi mo, gusto makapagtapos muna siya. Gusto ko sana makapagtapos muna, kasi ang word mo pa nga kanina, kasi hindi siya makakapagtapos kung may girlfriend. Hindi po tama. Hindi po tama yan. Marami akong kakilalang may girlfriend. Sabay naman sila graduate. Mas mabuti nga eh. With flying honors pa. Baka mabuntisan, tapos With yun ang inaano ko. Well, kasi feeling ko, hindi, Ate Marina, no, ako na-acknowledge namin yung takot mo. 'Di ba? You have this fear over your child, no, yun sa anak mo, sa son mo, dahil nga hindi mo kasi siya kilala. Hindi mo siya kilala. Kaya natatakot ka, may takot ka na baka gawin niya to, baka kaya lang, kung ibabase natin sa sister mo, feeling ko naman, at kung nag-uusap po ba kayo ng kapatid mo, kung natatanong niyo ba sa kanya kung anong ugali ng anak mo? Alam ko naman po yung ugali ng Hindi mo alam. Believe me. Minsan kasi ate kala mo lang, pero syempre nga, sabi ko nga habang lumalaki, may mga ugaling nagbabago, eh, di ba? Baka ang nare-recall mong ugali niya ay nung bata pa siya. Yan, Ngayon iba na, kasi teenager na, magbe-20 na yan, adult na yan actually. Di ba? So, kasi eto lang iniisip ko, kung yung kapatid mo nga may tiwala naman siya sa anak mo na hindi gagawa ng kabalbalan. Feeling ko kaya, Chico, di ba, ang recollection ni Mami Marina, correct me if I'm wrong, Mami Marina, ha? Ang recollection mo sa anak mo ay batang alagain at hindi na lumaki sa paningin mo. So you pressure yourself that you always need to give him guidance, di ba, reminders, di ba? Feeling mo he cannot decide kung walang approval, di ba, ng higher authority. In this case, ikaw yun ang malaki ng anak mo. You have to trust yung kanyang pagiging tao. And